Sir, bibili ka ba ng alak? Naka-sale. Bumili ka. Halika. 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 Samahan mo ang kuya mo na uminom. Hindi ako marunong uminom. Uminom ka lang, bibili na ang kuya. Uminom ka na. Sino yan? Pasensya na, Chi Xiao. Hindi ko alam na si Chi Xiao. Umalis ka. Aalis na ako. Salamat sa iyo, Tito. Ay. Matagal ka nang nandyan sa loob. Bilisan mong lumabas. Anong ginagawa mo dito? Nanay. Anong ginagawa mo? Matagal ka nang nandyan sa loob. Yung tubig sa bahay. Magtipid ka sa papel at iba pa. Mamaya, bilisan mong pumunta sa restaurant. Yung tatay mo, may hinanap na isang malaking trabaho sa restaurant. Mula ngayon, ikaw na ang magde-deliver. Nanay, pwede bang sa mga susunod na araw? Gusto kong makipagkita sa mga kaklase ko sa mga nakaraang araw. Bakit ang dami mong sinasabi? Anong silusalo? Sila ay nagdiriwang dahil nakapasok sa kolehiyo. Anong kinalaman mo dito? Hindi ka nahihiya? Sige, pupunta na ako para mag-deliver. Bilisan mo. Guro, nandito na, nandito na. Bakit ka sumisigaw? Dumating na ang kargamento, bilisan mong i-unload. Sino ang mag-unload ng kargamento? Ikaw ang mag-unload. Bilisan mong i-unload ang kargamento para sa akin. Ako ang mag-unload. Siya iyon. Tiyo. Nandito na ako. Magbabayad ako ng 80 piso bawat isa para sa mga magulang ko. Ang natitirang pera, maaari na ba akong magpa-opera sa ospital? Pero kailangan ng pirma ng mga magulang para sa operasyon. Kung malaman nila na ako'y buntis, siguradong papatayin nila ako. B. Kahit na nailigtas niya ako noong araw na iyon. Pero ang batang ito, dapat may pananagutan din siya, di ba? Tiyo, salamat sa iyo ngayon. Pero may isang bagay akong gustong ipagawa sa iyo. Sige, sumakay ka. Ilang taon ka na? 19. Tungkol sa nangyari noong gabing iyon, may pananagutan ako. Maaari akong magbigay sa iyo ng kaunting kabayaran. Ayaw ko ng anumang kabayaran. Tiyo. Buntis ako. Magkano ang kailangan mo? Oh, ayaw ko ng pera. Wala akong ibig sabihin na ikaw ay may pananagutan. Pero tungkol dito sa bagay na ito, hindi ko ito kayang solusyonan mag-isa. Maaari mo bang? Maaari bang? Pwede bang pirmahan mo ako sa form ng operasyon? Pirmahan. Kailangan ng pirma ng mga magulang para sa pagpapalaglag. Pero ang bagay na ito, hindi ko maaring ipaalam sa mga magulang ko. Oo, basta tulungan mo akong pirmahan ito. Sa hinaharap, tiyak na hindi ko maaapektuhan ng iyo. At hindi rin ako magpapakita sa harap mo. Pagpapalaglag. Anong ginagawa mo? Sigurado ka bang buntis ka? Pumunta ka na ba sa ospital para magpa-check? Bumili ako ng pregnancy test. 2 linya. Magmaneho. Ay, nandito pa ang tricycle ko. Saan mo ako dadalhin? Ospital. Mahalaga ang pulong na ito. Sa hinaharap, ganitong uri ng pagkakamali. Huwag nang ulitin. Pasok.
Naghahanap sa'yo si Director Chi. Sige, tapos na ang pulong. 散会。 Director Chi, Chi Rao, kumusta? ni hao. Dalhin siya para magpa-check. Sige, Ginoo. Sumunod ka sa akin. Director Chi. 先生， Talagang buntis. Oo. Panatilihing lihim. 保密。 Sige. 好， Bakit nagpalit ng sasakyan? Marami. 车多。 Yung. 那个 Hindi ba tayo dito gagawa ng 我 operasyon? 做手术吗？ Gusto mo bang ipalaglag ang ating sanggol? Hindi mo ba siya gusto? Wala akong hindi gusto sa sanggol. Pero wala akong kakayahang alagaan siya. Ako ang ama ng bata. Ako ang magiging responsable. Handa ka bang alagaan ng sanggol? 呢，爸爸。 Hindi ka naman nagbibiroan, di ba? Huwag mong saktan ang mga supervisor na iyon. Ang negosyong ito ni Chen ay pinilit ng tatay mo na makuha ito. Camellia Chicken XUN. Bakit ka nakatayo dyan? May kalahating kargamento pa sa sasakyan na iyon. I-unload mo na. Hindi ko na kayang ilipat. 搬不动了。 Anong sinasabi mo? Kung hindi mo kayang ilipat, bakit ka sobrang tamad? Sa pamilya namin, ikaw ang pinakatamad. Kapag pinapagawa kita ng trabaho, nagiging tamad ka. Itim na manok Cheng JIAXUN 31. Para kang isang prinsesa. Tamad ako. Nanay. Sabihin mo nang may konsensya ka. Sa bahay na ito, hindi naman mas marami ang trabaho ng iba. Mas masarap. Bakit ang kuya ko ay makakapag-aral sa kolehiyo? Bakit ako ay hindi makakapag-aral? Gusto nyo pang punitin ang aking notice. Mas masarap ang smoked chicken ng Cheng Jia. Ay. Huwag nang pag-usapan ito sa hinaharap. Mas masarap. Ay nako, okay na. Katangian ng Cheng Jia. Cheng JIA. Bakit mo sinasaktan ng bata? Ngayon itim Cheng JIA. Ngayon ay pinirito at smoke. Buti na lang at walang tao sa tindahan ngayon. Kung makita ito ng iba, hindi ito maganda. Meng Yao, tigilan mo na. Freshly marinated and smoked. Heavy chicken. Smoked chicken Cheng JIAXUN 31. Agad na humingi ng tawad sa iyong ina. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Ano bang mali ko? Cheng JIA. Hindi niyo ako gusto mula pa noon. Hindi niyo ako pinapayagang mag-aral sa kolehiyo. Dahil lang ba sa babae ako? Cheng family. Tama ka, wala kang mali. Dahil babae ka, smoked chicken task. Cheng family smoked chicken. Kapag ikinasal ka na, iyan ay parang tubig na ibinuhos na. Maaari ba akong umasa sa iyo sa hinaharap? Kaya umaasa na lang kayo sa inyong anak na lalaki. Sige na. Umalis ka na. Meng Yao, Meng Yao. A56895. Sangkap. 기다린 걸까 흩어진 시간 속에 어느샌가 내 곁에 다가온 그대 향기가 你没事吧？ Okay ka lang ba? 我没事。 Okay lang ako. 你怎么了？ Anong nangyari sa iyo? Sumakay ka na. Marunong ka pang magluto. 行了， Gising na. Kamusta ang pahinga? 怎么没穿鞋呢？ Bakit wala kang sapatos? Oh, wala iyon. Hey, 别 ikaw. 乱动。 Huwag kang gumalaw.
我就给你蒸完 Pupunta ako para maghanda ng lugaw para sa iyo. Ginoong Chi, masarap ang nilutong lugaw mo. 你 Kapag 怀孕的 araw 时候和家里人吵 Nakipagtalo 架 sa pamilya 是 dahil sa bata. 因为孩子， Hindi. Wala kaming pera sa bahay. Ayaw ng mga magulang kong mag-aral sa kolehiyo. Pinapapunta akong manatili sa bahay para tumulong. 那你 Ano 现 ang 在 plano 有 mo ngayon? 什么打算？你怀了我的 Buntis 孩 ka 子 sa anak ko. 我有 May 责任 responsibilidad akong alagaan ka. 如果 Kung 你的父母 ayaw ng mga magulang mo na alagaan ka, 你可以 maaari kang manatili dito. Oo, pero huwag kang mag-alala. 我 Hindi ako ganoong klaseng matandang Manny Okis. 我不会 Wala 这 akong 样 gagawin sa iyo. Ginoong Chi, huwag kang mag-alala. Kapag lumabas na ang sanggol, uuwi na ako mag-isa. Kumain ka na muna. 我从 Pupunta na ako sa trabaho. Oh, sige. Pupunta na ako sa kumpanya. Nasa microwave ang almusal. May darating na tao para magluto sa iyo sa tanghali. Kumain ka ng mabuti. Ay. Batang babae. Ikaw ang sa aming binata. Ah, hindi ako. Tita, nagkamali ka ng pagkaintindi. Ang pangalan ko ay Jiang Mengyao. Dito lang ako pansamantalang nakatira. Mengyao, ang ganda ng pangalan mo. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ay Wang, tawagin mo akong Wang Ma. Umaga, tumawag sa akin ng binata. Pinapunta ako sa kanilang apartment. Magluto ng almusal. Gutom ka na ba? Gagawin ko na ang almusal para sa'yo. Ay, nanay. Ay, Wang Ma. Hindi na, hindi ko pa natatapos ang almusal ko. Sige, ituloy mo lang ang pagkain mo. Gagawin ko na ang tanghalian para sa'yo. Si Ginoong Chi ay may girlfriend pala. Isa pa, isang malaking bituin. Tama rin. Napakagaling niya. Angkop na angkop si Bai Shiyu sa kanya. Pero kung sila ay mag-aasawa, ano ang mangyayari sa bata? Hindi pwede. Kailangan kong tanungin siya ng mabuti. Ginoong Chi, nandito ka na. Oo. Oh, pupunta akong magsuot ng sapatos. Ay. Tandaan mong magsuot ng sapatos sa susunod. Hindi dapat magkasakit ang mga babae. At saka, buntis ka pa. Ginoong Chi, may tanong ako na gusto kong itanong sa'yo. Sige, sabihin mo. Mabuti ang trato mo sa bata sa hinaharap, di ba? Siyempre. Saan namang ama ang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Kaya, ikaw at si Miss Z, kailan ka mag-aasawa? Kung magkakaroon kayo ng sarili ninyong anak, kaya ko bang alagaan ang aking sanggol? Sino ba ang sinasabi mong Miss Bai? 是 Si Z Shiyu. Ikaw at siya. Huwag masyadong manood ng mga iyon sa internet. Mga bagay na nagkakalat ng chismis. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Wala ba? Mga artista lang ang nag-uusap ng mga issue. Ang mga kalokohan sa internet. Huwag kang maniwala sa mga iyon. Hayaan mong linawin ko sa iyo. Wala akong kasintahan na pakakasalan. Naghain na. Maghugas ng kamay bago kumain.
Jiang Mengyao, patay ka na sa labas. Hindi mo ba nakikita ang mensahe ng tatay mo? Hindi mo nakikita, di ba? Sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay tatakas mula sa bahay, huwag ka nang bumalik kailanman. Patay ka sa labas at walang magdadala sa iyo. Nagsasalita ako sa iyo. Hindi mo naririnig, di ba? Ayos lang ako. Nakahanap ako ng trabaho kaya hindi muna ako uuwi. HMPH. Sa iyong antas ng edukasyon, anong trabaho ang makikita mo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng mga nakakahiya. Sa puso mo, makakahanap lang ako ng ilan. Mga trabaho na hindi dapat makita. Ayaw mo bang mamatay ako? Sige, isipin mo na lang na patay na ako. Tawag ba yan mula sa bahay? Hindi ito tungkol sa bata. Nanay ko yan. Hindi niya ako gusto mula noon. Kakakabig niya lang. Patay ako sa labas. Wala nang mag-aasikaso sa akin. Walang anuman. Kaya hindi na ako uuwi. HMM. Dahil, mananatili dito. Wala nang makakapangapi sa'yo. Ano man ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. Okay ba? Hey, Xiaoyi. Tulungan mo akong mag-imbestiga ng kaunti. Anong bagay? HMM, may isang babae. Ang pangalan niya ay Jiang Mengyao. At siya yung nakita natin sa bar noon. Yung babaeng nakilala natin. Gusto kong malaman ang sitwasyon sa bahay nila. Mas detalyado, mas mabuti. Ano? I-check mo ito ng mabilis at sabihin mo sa akin. Anong ginagawa mo? Ginoong Chi, nandito ka na. Ay, huwag ka nang magpakahero. Siguradong sira na ang mga pyesa na ito. Bukas, dadalhin kita para bumili ng bago. Ay, hindi na kailangan. Kaya kung ayusin ito. Huwag kang gumalaw. Maaaring naipit ang bahagi sa laman, hintayin mo ako. Halika, kamay. Huwag kang humawak ng tubig sa mga susunod na araw. Mag-ingat sa impeksyon. Naiintindihan ko na. Ginoong Chi, HMM. Sige, yun nga. Bumili ako ng cake. Hindi ko alam kung gusto mo. Gusto ko. Masarap ba? Ginoong Chi, tikman mo rin. Medyo masarap. Sige, hindi na ako kakain. Oh, medyo masarap. Kumain ka na, may trabaho akong dapat gawin. Nandito na para kumain. Kumain na si Mengyao, halika. Sabi ng binata, mahilig ka sa matamis. Ito ang espesyal na matamis na ginawa ko para sa iyo. Tikman mo, ito ay snow fungus soup. Ito ay red bean bun. At ito ay lotus seed bun. Salamat, nanay. Pagkatapos kumain, dadalhin kita para bumili ng cellphone. Hindi ako nagkakamali, di ba? Talagang si Ginoong Chi. Sino ang kasama ni Ginoong Chi? Nagkakaroon na ng relasyon si Ginoong Chi. Diyos ko, napakalaking balita. Tingnan mo na. Tingnan mo ito. Ang mga mata ni Chi Xiao ay napakamahinahon. Wow! Yung si Ginoong Chi. May mga tao sa likod na kumukuha ng litrato sa atin. Bumalik na tayo, huwag na tayong bumili. Walang anuman, pumili ka ng isa na gusto mo. HMM, ito na lang. Ito. Hello, itong modelong ito. Siguradong si Ate Shiyu ito. Tinanggihan ng mga hindi nakasulat na patakaran ni Liu Yuheng. Kaya siya ganito ka-targeted sa kanya. Anong pinagmamalaki mo? Hindi ito mahalaga kay ate. Sobrang labis ng mga taong ito. Si Ginoong Chi ay gwapo. Maganda ang ugali at mahinahon siya.
Ang kayamanan niya ang hindi gaanong kapansin-pansin na bentahe. Hindi siya papayag sa mga hindi nakasulat na patakaran. May isang trending topic ngayon. Naungusan na ang iyong trending topic. Tingnan mo kami. Kung kailangan bang alisin ang iyong trending topic, hindi na kailangang alisin, kontrolin na lang ang opinyon ng publiko. Wala akong pakialam sa aking sarili. Ayaw kong maapektuhan ng mga pangi-insulto. Ang mga tao sa paligid ko. Sige, gagawin namin ang aming makakaya sa PR. Huwag maglaro sa iyong hardin. Naalala kong tumawag ka sa akin. Ay nako, wala iyon. Si Ginoong Chi, hindi ba't gusto ko lang talagang makita ang iyong kahihiyan? Ang ating malamig at walang pagnanasa na si Ginoong Chi, na hindi siya nagtagumpay sa kanyang balak laban sa iba, at pinabayaan pang masira ang reputasyon ng iba. Tapos ka na bang tumawa? Kapag tapos ka na, dapat ay abala ka na, kaya't magpapalam na ako. Ay. Sige, huwag kang magpapalam, huwag kang magpapalam. May isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Iminumungkahi kong tingnan mo muna ang trending topics. Anong nangyari? Ay nako, may isang tao na ang pangalan ay, ang taong si Dayo Mengyao. Panatilihin ang iyong reputasyon. At sinasabi pang ikaw ay mahinahon at mapagalaga. Ngayon ay pinaparatangan ka ng maraming tao sa trending topics. Anong kinalaman ko doon? Di ba't sinabi mo sa akin na imbestigahan ko yun? Tungkol ba ito sa iyong maliit na kasintahan? Ngayon, ipadala mo sa akin ang kanyang impormasyon. Sige. Hey, Ming Chen, tulungan mo ako. Pumunta ka sa internet at hanapin ang online bullying. Ang mga tao na si Dayo Mengyao. Direktang kasuhan sila. Kasuhan sila ng online bullying. Kaya't hulihin na lang ang kanilang mga labis na pahayag. Isumbong sila hanggang sa mawalan ng lahat. Sundin mo ang sinabi ko. Magpadala ng liham mula sa abogado. Ako ang bahala sa mga bata sa bahay. Si Ginoong Chi ay bumalik ng maaga ngayon. Bakit naka-off ang cellphone mo? Ah, hindi ko pa nasanay sa bagong cellphone. Hindi ka ba nag-i-internet? Wala ka bang narinig na balita? Ginoong Chi, bakit ka pa dumating para itanong sa akin ang ganitong tanong? Alam ba niya? Nakipagtalo ako sa tao sa Weibo. Malakas na ulan, Mengyao. Paano mo nalaman? Wala akong balak na magsalita ng walang kaparakan. Nakita ko lang na may mga tao sa Weibo na nagmumura sa'yo. Naisip ko lang na sumagot. Hindi ko inasahan na magiging ganito. Nagdulot ba ako sa'yo ng problema? Wala iyon. Kung wala namang masyadong nangyayari, huwag ka nang mag-internet. Kung sa tingin mo ay nababato ka, mag-imbita ka ng kaibigan para manood ng pelikula. O kaya'y maglakad-lakad sa mall. Paglipas ng ilang panahon, kapag pumasok ka na sa kolehiyo, marami kang magiging abala. Ginoong Chi, ang ibig mong sabihin ay maaari akong pumasok sa kolehiyo. Pero ang aking admission letter, hindi ba't pinunit na iyon ng nanay ko? Ah, nakipag-ugnayan na ako sa universidad. Kailangan mo lang maging handa. Mga dokumento at materyales na kailangan para sa kolehiyo. Ayos na iyon. Tungkol sa tuition fee, hindi mo na kailangang mag-alala. Anong nangyari sa'yo? Ginoong Chi. Salamat sa'yo. Akala ko, hindi na ako makakapag-aral sa kolehiyo sa buong buhay ko. Nandito ako para sa iyo sa hinaharap. Wala nang mga api sa iyo. Ang yakap na ito ay napakainit. Sayang. Hindi ko kayang umasa ng matagal. Sa huli, kailangan kong umalis. Anong nangyayari dito? Sino itong si Dayo Mengyao? Saan ba siya nagmula? Hindi rin kami sigurado. Nakasulat na ang anunsyo. Naghihintay na lang ng tamang oras. Kapag nailabas na ang mga litrato, ikaw at si Chi Yuheng ay magkakaroon na ng koneksyon. Ang iyong katayuan sa industriya ay tiyak na tataas. Sinong mag-aakalang may biglang Dayo Mengyao na lalabas? Kaya't alamin natin. Tingnan natin kung ano ang kanyang background.
na naglakas loob pa sa ganitong pagkakataon. Kinuha ang aking kasikatan. Tiyak na hindi ko siya pababayaan. Tang-tang. Meng Yao. Nasaan ka? Nakita mo na ba ang mga balita sa internet? Kanino ka ba talaga nakasakit? Paano ka napasama sa trending? Magtago ka na. Yung mga trolls. Nandyan na sila sa iyong manok na tindahan at nag-aabang. Ano? Yung mga tao ay pumunta sa bahay namin at nagkagulo. Si Jiang Meng Yao ay ang kabit. Anong ginagawa mo? Manok na inihaw sa tubig. Cheng family. Kailangan pa naming magnegosyo dito. Inihaw na manok, sariwang niluto. Gusto ng anak mong maging maliit na Hindi mo ba naiisip na nakakahiya? Nagbabalat kayo ka. Ang anak naming si Meng Yao ay sariwang niluto at may mabigat na manok, pero siya ay napakamahinhin at matalino. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Si Jiang Meng Yao ba ay hindi mo anak? Inihaw na manok, sariwang niluto at kailangan. Hindi ba ninyo alam na siya ay kabit? Anong kabit? Cheng family. Si Jiang Meng Yao ay naghahanap ng lalaki. Kahirapan. Cheng family, talaga. Siya Saturday. Huwag ka nang magpanggap. Anong klaseng tao ang anak mo? Ikaw ang nanay, hindi mo ba alam? Cheng Jia Cheng Jiaxunji Cheng Jia. Cheng Jia. Ibinabansag namin ang tindahan mo mula ngayon. Sino ang nagudyok sa anak mong maging kabit? Jiang Meng Yao ha. Kung talagang gagawin niya ito, wala kaming kinalaman dito. Cheng Jia Xunji, Cheng family. Sigurado akong putulin ko ang aming ugnayan bilang ina at anak. Alam mo ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang makialam. Itong batang ito ay pinalaki ng maraming taon. Nakagawa ba siya ng mabuting bagay? Palaging nagpapahiya sa pamilya. Okay lang na hindi siya. Nanay. Inihaw na manok, sariwang lutong-luto. Inihaw. Oy, tingnan niyo kung siya nga. Jiang Meng Yao. Ikaw nga si Dayu Meng Yao, di ba? Bakit mo pinagtutuon ng pansin si Zishiyu? Ikaw ba ay isang haters ni Zishiyu? Bakit mo siya pinagtutuon ng pansin? Hindi ka ba nahihiya na maging kabit? At may lakas ng loob pang mangbuli sa iba? Hindi ako kabit. Ikaw ang kabit. Little Bean. Ikalawang babae. Ikalawang babae. Ikalawang babae. Sino ito? Tang-tang. Meng Yao. Ayos ka lang ba? Tara, dadalhin kita sa ospital. Hey, hey. Ano bang ginagawa dito? Hey, sino kayo? Ano ang balak nyo? Gusto kong umuwi. Anong karapatan nyo para harangin kami? Bakit nandito si Chi Yuheng? Ginoong Chi. Bakit siya lumalapit kay Jiang Meng Yao? Ayos lang ba? Tara na sa ospital. Hanya Plastic Sur. Doktor, ayos lang ba ang bata? Wala, may kaunting gasgas lang. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag ka nang mahulog ulit. Salamat, Doktor. HMM. Masakit pa ba? Wala nang sakit. Gusto kong umuwi. Diyos ko, natuklasan ko ba? Anong nakakamanghang lihim? Si Meng Yao at Chi Yuheng. Ano bang relasyon nila? Magpahinga ka ng mabuti. Ginoong Chi, nagdulot ba ako ulit ng problema sa iyo? Wala, huwag kang mag-alala. Kaya ko nang ayusin ang lahat. Hey, Ginoong Chi, nasaan si Tang-Tang? Nasa sala siya. Huwag kang mag-alala. Si Wang Ma ay mag-aalaga ng mabuti. Magpahinga ka na. Kailangan ni Meng Yao ng pahinga ngayon. Ginoong Chi, paano nandito si Meng Yao sa iyo? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Siya. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam kamakailan. Kung maaari, pakiusap, samahan mo siya ng mas madalas. Sandali lang. Mayroon pa akong trabaho na dapat tapusin, maupo ka muna.
Nakuha mo na ba ang impormasyon? Nakuha na. Yung mga nagkakagulo. Lahat sila ay mga tagahanga ni Bai Shiyu. Mula sa team ni Shiyu. Nag-post ng ilang edited na larawan. Nagtayo ng ilusyon tungkol kay Ginoong Chi. Isang maling akala na may relasyon ka sa kanya. Naudyok ang mga tagahanga. Akala nila si Ginang, Jiang, nakialam sa inyong relasyon. Kaya sila nagkagulo. Ang mga taong nakasakit kay Meng Yao. Walang dapat makaligtas. Tungkol kay Bai Shiyu. Iban. Oo. Tang-tang. Meng Yao. Mayroon bang hindi ka pa komportable? Wala nang hindi komportable. Meng Yao, sabihin mo ng totoo. Ikaw at si Chi Yuheng. Ano bang relasyon ito? Bakit ka nakatira sa bahay niya? Oh. Hey, Tang-tang. Anong ginagawa mo? Binubuli ka niya. Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Tang-tang. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Ako at si Ginoong Chi. Hindi ito ang uri ng relasyon na iniisip mo. Ay nako. Ipapaalam ko sa iyo ng dahan-dahan sa susunod. Okay ba? Kumain na si Meng Yao. Jing. Mao. Tang-tang. Tara na at kumain tayo. Sige na. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ako naging ganito kapangit? Pasensya na, Ginang. Bye. Mayroon ka pang ibang lugar. Hindi ka ba nasisiyahan? Tara na. Si Shiyu ay may problema. Naging trending ka. Yeah. Bakit hindi pa pinapahinto ang ganitong uri ng artista? Kalokohan. Lahat ito ay mga chismis. Mga walang kwentang sinasabi. Ito ay lahat kasinungalingan. Agad na maglabas ng pahayag. Hindi dapat maapektuhan ang aking imahe. Naipadala na. Pero wala itong epekto. Ang kumpanya ay maghahanap sa mga nasa likod nito. Walang bakas. Pinaghihinalaan naming si Ginoong Chi ang may gawa. Imposible. Bakit ako ang pinagtutuunang pansin? Kumalma ka. Ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay humanap ng paraan upang alisin ang bagay na ito. Tungkol sa iyong masamang epekto. Tama ang sinasabi mo. Saan ka pupunta? Siyempre, pupunta ako para gumawa ng usapan. Ilipat ang atensyon ng publiko mula sa akin. Oy, sinasabi mo na isang araw na ito. Heng Jia, hindi ba't si Lei Jiang Meng Yao? XUNG, bakit walang kahit isang customer sa tindahan? Cheng Jia Cheng Ye. Heng Jia ay hindi pa si Lei Jiang Meng Yao. Yung XUNG na masamang bituin ay nandyan. Kung hindi dahil sa kanya, XUNG. Makakakuha ba kami ng ganitong problema? Cheng Jia XUNG. Mas mabuti pang mamatay sa labas. Huwag mo akong dagdagan ng stress. Ay nako, huwag ka nang magsalita ng marami. Cheng Jia. Cheng Jia XUNG. Oy, Ginoo. XUNG Cheng Jia. Kamusta? Kamusta? Shu Xiao Jia. Ang aming inihaw na manok ay napakasarap. Kilala sa malayo at malapit. Kayo ang mga magulang ni Jiang Meng Yao. Mas masarap at may diskwento. Ikaw, sino ka? Ang inyong anak na babae ay hindi marunong makilala ng mabuti. Nakikipagtunggali sa akin. Dahil kayo ang mga magulang niya. Huwag na kayong magpatuloy sa negosyong ito. Ikaw ang dahilan, babae. Nawala tayong mga customer sa tindahan. Cheng Jia. Inihaw na manok. Hindi ito kasalanan ni Jiang Meng Yao. Bakit kami ang dapat magdusa? Inihaw na manok. Hindi na ito usapan. Sino ka at anong ginagawa mo? Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sandali, hintayin mo. Mas masarap. Yung, ikaw. Ano ang kailangan mong gawin para sa aming pamilya? Makapag-operate ng normal. Magbigay ng pahayag na putulin ang relasyon sa kanya. At saka, mapapalaya ko kayo. Bakit? Cheng family. Asawa, huwag mong pakinggan ang babaeng ito na nagtatakot sa iyo. Yeagerly Cultra. Cheng family. Huwag magsalita. Kaya mo bang garantiyahan na kapag nagbigay kami ng pahayag na ito, kaya mo bang payagan kaming mag-operate ng normal? Cheng family. XUNG. Siyempre, pero kailangan nyo itong gawin agad. Hindi, hindi. Ang sinasabi mo ba ay totoo? Si Xiao Qi. Ito ang nahuli ko, na inilabas ng Jiang family. Pahayag ng pagputol ng relasyon. HMM. Bantayan ng Jiang family. Hindi ko papayagan ng sinuman. Saktan si Meng Yao. Oo. Ah. Si Meng Yao at si Meng Li. Anong nangyari, Meng Yao?
Nagkaroon ng masamang panaginip. Nanaginip ako na may nag-push sa akin. Baby siya. Wala. Ang mga panaginip ay kabaligtaran. Wala yung problema. Iyon. Huwag kang matulog sa sofa ngayong gabi. Masyadong malambot ang sofa. Hindi maganda ang tulog. Malaki rin ang kama na ito. Mahimbing akong matulog. Hindi ito kakain ng malaking espasyo. Sige, kaya't mananatili ako ngayong gabi para samahan ka. Kung hindi ka sanay, matutulog pa rin ako sa sofa. Okay lang ako. Sige, kaya't matulog ka na. Aha. Talagang hindi ka matinok. Mainit. Ginoong Chi, talaga bang natulog tayong magkasama kagabi? Mahimbing ang tulog. Hindi ka kulang sa oxygen. Wala rin akong kulang sa oxygen. Ha, tigilan mo na yan, lumabas ka na. Kung hindi ka lalabas, mamamatay ako. Nakakahiya. Kamakailan ay naglabas si Meng Yao ng isang pelikulang kawili-wili. Pumunta tayo manood ng pelikula. Oh, sige. Kaya't magkita tayo mamaya. Kailangan nating makita si Miss Bai. Bigyan mo kami ng paliwanag, Ginang. Ginang. Naglabas ba sila ng pahayag? Bakit wala pa? Ano bang kalokohan ang ginagawa nila? Hindi ba sila makakapaglabas ng pahayag? Baka hindi sila nagbago, di ba? Sa katunayan, anak nila iyon. Ngayon, naglabas sila ng pahayag. Ipinapahamak si Dayu Meng Yao. Itinulak siya sa gitna ng kontrobersya. May lakas ng loob sila. Kung magtatangkang lokohin nila ako, papakitaan ko sila ng hirap sa lungsod. Tatanungin ko, tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon, hindi na tayo makahanap ng profesional na PR team. Napakahalaga ng kanilang pahayag. Hindi na dapat lumala pa ang iyong sitwasyon. Talagang nagbago ang isip nila. Hindi, naglabas sila ng pahayag. Sa wakas, naglabas na. Pero ang pahayag na iyon, hindi ito naipadala. Sa lahat ng platform, walang isa mang nakalusot. Ano? Shiyu. Talagang hindi natin kayang labanan sila. Mga tao na hindi natin kayang labanan. Siguradong may utos si Chishao. Kung hindi maaaring ganito sa lahat ng platform. Imposible. Bakit niya ginawa iyon? Shiyu, kalma ka lang. Ano ang balak mong gawin? Pupunta ako kay Chishao. Siguradong makakatulong siya sa akin. Baka naman nababaliw ka. Bakit naman siya makakatulong sa iyo?
Kaya't makikisama na lang ako sa kanya ng isang gabi. Siya lang ang makakatulong sa akin. Kailangan kong subukan. Shi Xiao, please tulungan mo ako. Umalis ka. Shi Xiao. Shi Xiao. Shi Xiao. Anong nangyari? Bakit parang hindi ka masaya? Tungkol sa mga bagay sa internet, hindi ba't naayos na ang mga iyon? May iba ka pa bang kailangan? Sabihin mo sa akin. May gusto na ako sa isang tao. Sa tingin mo, kaya ko bang ligawan siya? Hindi mo naman tinutukoy si Qi Xiao, di ba? Siya nga si Qi Yuheng. Kahit na hindi kami nagtagal, hindi kami nagkasama ng matagal. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko kayang iwan si Qi Yuheng. O hindi ko kayang iwan ang baby. Ang alam ko lang, ayaw ko nang umalis. Ayaw kong iwan sila. Mukhang talagang nahulog ka na. Ano ang plano mong gawin para ligawan siya? Tang-tang. Anong uri ang gusto niya? Akala mo babagay ako sa kanya? Sa tingin ko, hindi niya gusto ang tipo mo. Ang mga pangunahing tauhan sa nobela. Lahat ay mahilig sa mga mapang-akit at makapangyarihang. Ang ganitong masunurin at malinis na estilo mo, ay matagal nang lipas na. Ano ang gagawin natin? Tang-tang, mabilis, sabihin mo sa akin. Ano ang itsura ng mapang-akit at makapangyarihan? Meng Yao, maaari kitang tulungan. Pero kailangan mong makinig sa akin. Magagawa ba ito? Tang-tang, sa tingin mo, makakaya ko ba ito? Meng Yao, magpakatatag ka, nangangako ako sa iyo. Ganyan ka, tiyak na makakapagbigay. Kay Qi Yuheng, ang matandang lalaki, hindi makakapigil. Ngayon, dapat kang sumugal. Sige, subukan na lang natin. Tungkol sa insidente ni Meng Yao sa Ming Chenwang, paano mo ito hinawakan? Sakto lang, gusto ko sanang pag-usapan ito sa iyo. Magpakatatag ka, maayos ang takbo ng kaso. Hindi ko palalagpasin ang mga iyon, na naninira sa nakababatang asawa. Ayos. Malapit na ang oras. Kailangan ko nang umalis. Oo. Hey, saan ka pupunta? Kakapasok lang, aalis na agad. May isa pa akong kasama sa bahay. Akala mo ba ako ay ikaw? Tingnan mo, pagkatapos magkaroon ng maliit na hipag, nakalimutan na ang dalawa sa atin. Anong gusto mong gawin? Wala nang ibang bagay. Gusto ko lang sanang makita ang maliit na hipag. Oo nga, ang hirap-hirap kong tumulong sa'yo laban kay Hazy. Wala mang gantimpala, may pagod naman, di ba? Wala mang gantimpala, may hirap naman, di ba? Sige, magkitang muli tayo. Tingnan mo, may ginagawang lihim sa ginto. Huwag ipakita sa mga kapatid. Sige na. Pwede naman pumunta. Pero huwag kayong dalawa sa ibang tao. Huwag mag-alala, ako'y tapat. Oo, Tara na. Halika, pumasok ka. Sinasabi ko sa iyo, ang proyektong ito ay tiyak na kumikita. Kung hindi kumikita, bumalik kayo sa akin. Iyan ako. Hello, maliit na hipag. Ayos lang, Qi Dashao. Akala ko hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito. Mukhang masaya ka sa paglalaro. Kahit sa totoong buhay, hindi ka nagpapakita, ha. Hayaan mo akong tumingin kahit isang sulyap. Meng Yao. Umalis na sila Meng Yao. Ay, hindi nakasara. Ay, tumawa ka na. Tungkol sa bagay na ito. Siguro sapat na ito para sa 2 taon ng tawanan. Ay, walang anuman. Ay, lumayo ka sa akin. Gusto kong makahanap ng lugar para magtago. Ay, sobrang nakakahiya kanina. Talagang medyo kakaiba ka ngayon. Pero kasalanan ko rin. Dapat sana ay sinabi ko na sa iyo ng maaga. Kung hindi, hindi mo rin magagawa. Qi Yuheng. Gusto kita. Alam kong medyo biglaan ito. Pero taos-puso ako. Wala akong ibang intensyon. Alam ko rin na hindi ito pwedeng pilitin. Kung
Kung ayaw mo sa akin, susundin ko pa rin ang sinabi ko dati. Kapag nanganak na ang bata, aalis na ako. Ginoong Chi, sa natitirang buhay, kailangan nating laging magkasama. Ginoong Chi, naipasa ko na ang dokumento. Mula ngayon, ikaw na ang akin. Huwag kang magbago ng isip. Bawat minuto, nag-update tungkol sa tagumpay ng kaso. Anong regalo? 55,266. Magreklamo laban sa itim. Hindi ako nagreklamo. Ginoong Chi, ikaw ang tumulong sa akin na magreklamo. Kaya maaari ko bang ipagpatuloy ang paggamit ng numerong ito? Maaari ba akong makipag-usap sa iba? Oo, at hindi lang iyon. May 460,000 sa card na ito. Ito ay pagkatapos nating manalo sa kaso. Ang kanilang bayad pinsala, 4,675. Kaya ba ako makakabili na ng malaking mansyon? Malaking mansyon. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Ako na lang ang pupunta. Mahigit 1 buwan na akong umalis sa bahay. Kailangan kong makilala sila. Maghintay ka sa sasakyan para sa akin. Babalik na agad. Ayos. Ay nako, nandito na si Meng Yao. Hindi ka pa kumakain, di ba? Halika, halika, kumain na tayo. Bilisan mo. Ano bang kakainin? Wala akong nilutong pagkain para sa kanya. Kumain siya ng pagkain ng iba. Ay nako, akala ko ba magaling ka? Ano na ito? Umuwi na siya pagkatapos ng 1 buwan. Hindi na siya makapagpatuloy. Sabihin ko sa iyo, ang bahay na ito, hindi ka basta-basta makakaalis. Hindi ka basta-basta makakabalik. Tumahimik ka na lang. Siya ang nagdala sa aming pamilya. Nagdulot siya ng malaking problema. Hindi na makapagpatuloy ang tindahan. Ano bang masama kung sasabihan ko siya? Huwag mo akong gawing mabait dito. Ibigay mo sa kanya ang mga nakasulat na bagay. Ay, bilisan mo. Mabilis. Meng Yao, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa iyong ina. Nangako akong susundin siya sa lahat. Bilisan mo na, tara na. Nagmamagandang tao ka pa. Kung hindi mo kukunin, ako ang kukuha. Nasaan ang anak na babae? Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Isang kaibigan ng iyong ama ang may magandang balita. Namatay na ang asawa. Pero pumayag siya. Bibigyan tayo ng 100,000 piso. Tutulungan tayong malampasan ang pagsubok na ito. Ang kondisyon ay ikakasal ka sa kanya. Pumayag na ang nanay sa bagay na ito. Mukhang mabuti naman ang taong iyon. Ikaw, kung ikakasal ka ng masaya, hindi mo na kailangang pirmahan ang kasunduang ito. Kaya't putulin ang relasyon, tama? Sige, pipirma ako. Mukhang lumakas ka na, ano? Tingnan mo, matigas ang dila mo. Pero mas matigas ang aking rolling pin. Paano mo siya napatumba? Anong masama kung sinaktan ko siya? Pinabayaan ko siya ng maraming taon. Kumain siya ng aking pagkain sa loob ng maraming taon. Ngayon, may problema na ang pamilya. Bakit hindi siya makakatulong? Kahit na isang taksil, kailangan pa rin niyang ikasal. Kahit ayaw, kailangan pa rin niyang ikasal. Hey, sino ka? Ito ay pagpasok sa pribadong tahanan. Hey, sino ka dito? Meng Yao. Ginoong Chi, huwag kang matakot. Nandito na ako. Jiang Meng Yao. Paano ka naman walang hiya? Nakikipaghalikan ka sa isang ligaw na lalaki. Paano kung makita ng iba? Bilisin mo at lumapit ka sa akin. Lumapit ka. Paano magkakaroon ng ganito sa mundo? Ang mga magulang niyo na ganito. Hindi karapat-dapat na maging mga magulang niya. Abogado Luo, tulungan mo kaming gumawa ng isang kasunduan para sa kanya. Hindi si Meng Yao. Siya ang anak kong babae. Ikaw. Pirmahan mo ito. Bibigyan kita ng 20,000 piso. Mula sa araw na ito, si Jiang Meng Yao at kayo. Walang anumang kaugnayan. Pirmahan ba? Hindi pipirma. Hindi ako, nako. Bakit ako maniniwala sa iyo? Kunin ang pera.
Back. Sige, pirma ako. Dalawa, apat, anim, walo. Uminom ng kaunting matamis, para sa mas magandang pakiramdam. Ginoong Chi, binili mo ako. Bayaran mo ako ng isang kapamilya. Huwag mong sabihing bumili. Wala kang presyo. Kaya mayroon ba akong kapamilya? Ikaw sa hinaharap. Hindi lang isang kapamilya. Tama nga. Sa gabi, sumama ka sa akin sa lumang bahay para kumain. Lumang bahay. HMM. Siguradong magugustuhan ka ng nanay ko. Ginoong Chi, kumusta ang puso ng nanay mo? Hindi ba't natatakot ako na magalit siya? Pero mag-relax ka lang. Kahit anong sabihin ng nanay mo, tiyak na tiisin ko ito. Hindi ako makikipag-away sa kanya. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Hindi ganyan ang nanay ko. Hindi ba ganyan ang nakasulat sa mga drama? Sa oras na iyon, andyan ang nanay mo sa harap ko. Magbibigay ng tseke. Sabi na bibigyan ka ng 5 milyon. Para umalis sa anak ko. Huwag kang magbula. Hindi gagawin ng nanay ko iyon. Sinasabi mo, kung mangyari talaga ito, kailangan ko bang sumama yon? 5 milyon, ha? Sapat na iyon para sa akin at sa baby. Bobo ka ba? Marunong ka bang magbilang? Kahit nabigyan ka ng nanay ko ng 5 milyon. Galing pa rin iyon sa account ko. Kung makikipag-ugnayan ka ng direkta, sa akin. Ilang beses sa isang taon? 5 milyon, di ba? At saka. Ay. Ang sarap maging mayaman. Hoy, Chi Yuheng. Pinalaki mo ang apo at manugang ko. Sa labas. Anong ibig mong sabihin? Tinuruan kita para maging ganitong uri ng lalaki. Akala mo ba matanda na ako? Hindi ko na kayang hawakan ng tungkod. Hindi ito lolo. Talaga sanang balak ko. Nadalhin siya sa lumang bahay para kumain ngayon. Totoo talaga. Wala akong balak na itago ito sa inyo. HMPH, mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Ako. Ali lang anak ng mayaman, nakabalik na kayo. Oo. Ito ang Ginoong Meng Yao, di ba? Ako ang tagapamahala ng pamilya Chi, si Chen Zong. Kung mayroon kayong utos sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Magandang araw, tagapamahala Chen. Pasok na tayo. Kapatid, sa wakas nakabalik ka na. Kumusta? Maliit na hipag. Ako si Chiyu. Magpakilala tayo. Ay, ano ang kilala mo? Kilala mo ba na wala kang tahanan? Araw-araw kang pumupunta rito para kumain. Dumaan ako para bisitahin si Lolo. Kapatid, sobrang kuripot mo naman. Gusto ko lang sanang makipagkamay sa maliit na hipag. Ganun ba talaga? Sabihin ko sa iyo. Tandaan mo, may galit ako. Nandito na si Aheng. Nanay, nandito ka na. Ay, nanay. Ipapakilala ko sa iyo. Ito ang aking kasintahan. Jiang Meng Yao. Kumusta, Meng Yao? Ang ganda mo. Salamat, tita. Alam mo, bumalik ka rin. Gaano nakatagal mula nang huli kang umuwi? Nakasama ko si Lolo sa pagkain. Tay, gusto kong ipakilala sa'yo. Ito ang aking kasintahan. Jiang Meng Yao, Jiang Meng Yao. Ito ang aking ama. Magandang araw, tito. Huwag kang mag-atubiling. Isipin mo na parang bahay mo ito. Mula ngayon, isa ka ng bahagi ng pamilya namin. Tay, pupunta kami ni Aheng kay Lolo. Sige, pumunta na kayo. Walang anuman, gustong-gusto ka ni Lolo, huwag kang matakot. Aheng, dalhin mo na ang iyong asawa at umupo. Huwag mo siyang pagod. Ito ay sariling bahay. Huwag kang mag-atubiling. Ang pangalan mo ay Meng Yao, di ba? Ayos lang ang mga magulang mo sa bahay, di ba? Ikaw ay kay Aheng. Lolo. Meng Yao, dahil ikaw ay kasintahan ni Aheng, dapat tawagin mo akong katulad ni Aheng. Tawagin mo akong Lolo. Magandang araw, Lolo. Ayos, ayos, ayos. Meng Yao,
Dahil ikaw ay kasintahan ni Aheng. Narito ang iyong tahanan. Anumang oras na gusto mong bumalik, kaya't bumalik ka anumang oras. Kung may nangyaring hindi maganda sa iyo sa labas, bumalik ka at sabihin mo kay Lolo. Tutulungan ka ni Lolo na makabawi. Sige, salamat Lolo. Ha, ayos na, kumain na tayo. Kanina, nakita ko ang reaksyon mo. Pamilya ni Meng Yao. May problema ba? Hindi. Lolo, medyo may pagkiling sa lalaki ang pamilya ni Meng Yao. Hindi maganda para kay Meng Yao. At gusto nilang ikasal si Meng Yao para sa 100,000 piso. Ikakasal si Meng Yao sa isang matandang lalaki. HMPH. Anong klaseng mga magulang ito? Anong panahon na ito at may pagkiling pa rin sa lalaki? Hindi naman ito ganap. Sa totoo lang, palagi kong naiisip na kakaiba ang pamilya Jiang. 5 taon na ang nakalipas. Nang dumating sila sa Kyoto, wala pa silang rehistradong tirahan. 5 taon pagkatapos, nagbukas sila ng isang tindahan ng inihaw na manok, at nagrehistro na sila. HMM, 15 taon. Kumita sila ng isang tindahan ng inihaw na manok sa pamamagitan ng mga part-time jobs. Hindi kanila ang tindahan. May isang mayari ng bahay, na umupa sa kanila ng 15 taon. Mukhang mabait ang mayari ng bahay na ito. Talagang mabuti siya sa kanila. 15 taon, walang pinalitang nangungupahan. Ay, Meng Yao, nawala na ba ang ugnayan mo sa kanilang pamilya? Oo, Lolo. Ang rehistro ni Meng Yao. Nailipat ko na. Pero, kung malaman ng kanilang pamilya, ang tungkol sa aking pagkatao, sa tingin ko, patuloy pa rin silang manghihimasok kay Meng Yao. Dahil ayaw na nila kay Meng Yao, huwag na siyang hayaan na lumitaw sa harap niya. Hindi sila karapat-dapat. Magpatuloy ka lang sa pagmamasid sa pamilya Jiang. Oo, Lolo. Bakit hindi ka pa natutulog? Tito, tapos na ba kayo sa pag-uusap? Oo, gusto kong malaman ang saloobin ng lolo. Ang mga magulang at kapatid ko, ayaw na sa akin. Nag-iisa na lang ako. Pwede bang pumayag ang pamilya mo? Bakit mo tinatanong iyon? Nanunood ako ng teleserye. Ang mga tagapagmana ng mga mayayamang pamilya sa loob. Lahat sila ay nag-aasawa ng mga dalagang mayaman. Hindi lang ako makakatulong. Baka makasama pa ako sa iyo. Meng Yao, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Mas mabuti ka kaysa sa kung ano. Mga dalagang mayaman sa mga malaking pamilya. Mas maganda ka ng sobra. Gustong-gusto ka ng mga kapamilya. Huwag kang mag-alala, totoo ito. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Mga mungkahi sa medisina. Meng Yao, maaaring ang ating sanggol. Maaaring maging magastos. Ano bang nangyari? Magsalita ka na. Kailangan lang ng iba ng isang yaya. Maaaring kailanganin nating kumuha ng 2. Kambal. Kaya't kanina, natakot mo ako. Ay nako, buntis ka pa. Ngayon, nag-iisa kang nananakit sa akin. Parang 3 tao ang nananakit sa akin. Alam mo ba? Shi Yuheng, pinipigilan mo ako. Dahil sa babaeng ito, Jiang Meng Yao, pinahirapan mo ako ng ganito. Hindi kita palalampasin. Meng Yao. Meng Yao, kumusta ang araw mo ngayon? Ayos lang. Pero medyo nababagot na ako sa bahay. Ayos lang iyon. Pinapanta ako ng lolo ko. Sa kaarawan ng Ginoong Lee sa susunod na linggo. Sumama ka sa akin. Maaari ba akong pumunta? Siyempre, ikaw ang girlfriend ko. Sino pa ang mas karapat-dapat kaysa sa iyo? Bilang aking kasama. Pero sa pagdalo sa kaarawan. Kailangan bang maghanda ng regalo para sa kaarawan? Kaya ba kailangan kong maghanda? Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Bukas, sasama ka sa akin para mamili ng regalo. Naniniwala ako sa iyong panlasa. Siguradong makakahanap ka ng bagay na gusto niya. Oy, si Chida Sao ay talagang bihirang bisita. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? May mga bagong produkto ba kayo dito kamakailan? Napakaswerteng pagdating mo. Kagabi lang dumating ang bagong batch ng mga produkto. Meng Yao, tingnan mo kung may gusto ka. HMM.
Gusto mo ba ito? Binibini. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na ngayong taon? Ako si Jiang Mengyao. 19 na ako ngayong taon. Pwede ba kitang makilala? Li Dashao. Ang swerte naman, nandito ka rin. Oo, hindi ko akalain na ganito kaswerteng pagkakataon. Li Dashao, may kailangan pa kaming gawin. Umalis na kami. Pakisiyasat mo nga, yung batang babae sa tabi ni Chi Yuheng. Kailangan ko ang kanyang detalyadong impormasyon. Tandaan mo, mag-ingat ka. Huwag kang mahuli ng sinuman. Sige. Ginoong Chi, sino yung ginoo kanina? Yung ginoo na iyon. Siya nga, kami ang mga pangunahing tauhan sa karawan. Siya ang pinakamayamang binata sa timog, si Ginoong Li. Tama, mukhang napakamaasikaso. Walang kayabangan. Mukhang mataas ang pagtingin mo kay Ginoong Li. Totoo, siya ay may mahinahong ugali sa araw-araw. Siya ay isang mabuting nakatatanda na madaling pakisamahan. Pero komplikado ang loob ng pamilya Li. Ang kalusugan ng binatang ito ay palaging hindi maganda. Tinatayang magkakaroon ng matinding gulo. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Umalis na tayo. Bakit ang daming tao? Walang anuman, dadalhin kita sa loob. Tingnan mo kung sino ang kasama ni Chi Xiao. Ang saya naman. Si Chi Xiao ay nagdala ng kasama ngayong araw. Bilisan mo, bumababa na si Ginoong Li. Sa lahat, salamat sa paglaan ng oras sa kabila ng inyong abala. Paglaan ng mahalagang oras. Para dumalo sa aking karawan. Kaya't simulan na natin ang salusalo. Kuya, hindi pa ako nandyan. Bakit nagmamadali na tayong magsimula? O baka ayaw mo akong makasama, kuya? Alam kong abala ka. Ito naman ay hindi naman malaking bagay. Kaya't hindi na kita guguluhin. Paano ito magiging abala? Karawan ng nakatatandang kapatid. Kahit gaano pa ako kabala, kailangan kong dumaan. Sa kabila ng lahat, maganda ang relasyon ko sa nakatatandang kapatid. Palagi itong pinakamaganda. Mga ginoo at ginang. Medyo hindi ako komportable. Uuna na akong umalis. Sandali lang, nakatatandang kapatid. Pwede bang makausap ng saglit? Kapatid. Kanina, nakatayo ako sa tabi ni Chi Yuheng. Ang batang babae na iyon. Hindi mo ba siya nakikilala? Hindi mo ba siya kamukha ng nakatatandang kapatid na babae? Sa tingin ko, hindi siya kamukha. Kapatid. Hindi patay si Yuea, tama ba? Li Yunling. Ikaw ang ikalawang dalaga ng pamilya Li. Mag-isip ng mabuti bago magsalita o kumilos. Tulad ng ganitong walang batayan na salita, huwag nang magsalita ng walang kaparakan mula ngayon. Ay nako, Ginoong Li, Ginoong Li. Ay nako, matandang Ginoo. Bakit ka mismo dumating? Ang Ginoong Li ay nakarating sa aming pamilya Chi. Tunay na isang karangalan. Maligayang pagdating, hahaha. Pakiusap. Ginoong, pakiinom ng tsaa. Hindi tayo nagkita sa loob ng mahigit 10 taon. Pareho pa rin ba ang pamilya Chi tulad ng dati? Wala namang pagbabago. Kaunti lang ang mga tao sa pamilya Chi. Paano ang bahay? Sa kabuuan, ilang tao lang kami. Ang tanging pagbabago ay, hindi na masyadong umuwi si Aheng. Iniwan akong isang matandang tao. Sa aking karawan ilang araw na ang nakalipas. Nakita ko siya, kasama ang isang babae. Siya ba ang kanyang kasintahan? Ay naku, paano sila nagkakilala? Oo, tama.
Hindi ko rin alam kung paano sila nagkakilala. Ako, isang matandang tao. Hindi rin maganda na masyadong marami. Pero si Ayaw, nagdadala ng anak ni Aheng sa aming pamilya. Magiging lolo na ako, hahaha. Anong lakas ng loob ng pamilya ni Chi? Paano niyo siya pinayagang mabuntis? Alam mo ba kung gaano na siya katanda ngayong taon? Ayon sa aking kaalaman, siya ay 19 na taong gulang lamang. Paano mo siya pinabayaan na mabuntis? Kailangan ko nang magduda ngayon. Ang intensyon ni Aheng. Ano ba ang tingin niyo sa kanya? Isang kasangkapan para magparami. Wala. Si Aheng ay talagang may tunay na paibig kay Mengyao. Ito ba ay pag-aalala mo kay Mengyao? Si Mengyao ay aking manugang. Mukhang wala kang kinalaman dito, di ba? Hindi ba? Lolo, Aheng, pumunta ka at baguhin ang edad ni Mengyao. Dagdagan ng 1 taon. Magmadali at magpakasal. Lolo, ano bang nangyari sa inyo? Wala akong pakialam, magmadali ka at magpakasal kay Mengyao. Kung hindi, mawawala na ang manugang. Lolo, narinig mo ba ang sino man na nagsabi ng anuman? Aheng, pinakamainam na dalhin si Mengyao. Agad na pakasalan at dalhin sa bahay. Kung hindi, hindi ako makakatulog ng maayos. Kaya't bumalik ka dito. May sasabihin ako sa iyo. Lolo. Lolo, sinabi mo sa akin kanina, na agad akong magpakasal kay Mengyao. Narinig mo ba ang anuman? Hindi rin ako masyadong sigurado. Pero parang, ang mga pamilyang ito sa Kyoto, ay hindi tama. Ay, mga maliliit na bagay lang ito. Ang pangunahing bagay ay ang panganay. Ilang araw na ang nakalipas, dumating siya sa bahay namin. Panganay. Bakit siya nandito? Dumating ang panganay. Tinanong niya ako tungkol sa ilang bagay. Tungkol sa relasyon mo kay Mengyao. Hindi ba? May ginagawa ang pamilya ni Lee. Ang panganay ay mahinahon. Kami, wala namang alitan sa kanya. Ang panganay na ito ay dumating. Sa tingin ko, ang pangunahing dahilan niya ay para kay Mengyao. Tungkol sa inyo ni Mengyao, ay mas mabuting ayusin na agad. Palagi kong nararamdaman na may mangyayaring isang bagay. Tingnan mo ito. Pamilya Zhao, Pamilya Ji, Pamilya Lee. Lahat sila ay nag-iimbestiga kay Mengyao. Alam ko na, Lolo. Aayusin ko ito. Hayaan si Mengyao. Agad na lumipat sa lumang bahay. Mas ligtas. Ang ikalawang ginoo ay abala sa maraming bagay. Paano ka pa nagkaroon ng oras para tawagan ako? Malapit mo nang sakupin ang buong pamilya Chi. Kahit gaano pa ako kabala, kailangan ko pa ring panatilihin ang relasyon kay Chi Xiao, hindi ba? Ay, dapat sana ay gusto kong magpakasal sa iyo. Pero hindi masyadong maganda ang panlasa ni Chi Da Xiao. Ang alindog ng ikalawang ginoo. Siyempre, walang makakatapat. Ngunit ako, si Chi, wala akong ganitong swerte. Tanging ikaw lang ang may lakas ng loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Tanging ikaw lang ang may lakas ng loob na tanggihan ang aking kasal. Wala. Ngunit, ayaw ko lang magpakasal sa taong hindi ko gusto. Pasensya na, ikalawang ginoo. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tumawag ako sa iyo, upang imbitahan ka na dumalo sa charity dinner na aking inorganisa. Sa pagkakataong ito ng hapunan, kailangan ng lahat na magdala ng kasamang lalaki at babae upang dumalo. Narinig ko na may girlfriend ka na. Dinala na siya sa lumang bahay ng pamilya Chi. Kaya ba't dapat ipakita rin sa ibang pamilya? Tatanungin ko siya. Pero kung ayaw niya ng ganitong okasyon, hindi ko siya pipilitin. Siyempre, pero kung gusto niyang maging pangunahing asawa ng pamilya Chi, kailangan pa rin niyang dumalo. Ginoo Chi, HMM. Kakakontak ko lang sa assistant ng panganay na anak. Ang panganay ay nasa ibang bansa ngayon. Abala sa kanyang mga negosyo. Wala siyang oras para makipagkita sa'yo. Mukhang hindi tayo makikita sa charity dinner. Hindi natin makikita ang panganay. Sige, kaya't ang proyektong ito ay ititigil muna. Tama nga. Pwede mo bang tulungan akong maghanda ng proposal venue? Dapat talagang maging romantiko at maganda. Ginoo Chi, ito ba ay para kay Ginang, Jiang? Tandaan mong panatilihing lihim. Sige. Um. Happy. Ginoo Chi. Kamakailan.
Plano mo bang dumalo sa charity dinner? Oo, anong nangyari? 怎么了？ Gusto ko lang sanang magtanong. Ano ang balak mong isuot sa dinner? Maaari kitang tulungan na ihanda ito ng maaga. Nakita ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Narinig ko. Si Guyanji ay sumali rin. Kaya si Ginoong Chi. Pwede mo ba akong dalhin? Gusto mo si Guyanji? Oo. Maganda ang palabas na ginawa niya. Maganda rin ang kanyang itsura. Ang ganda. Mas maganda ba ako? Yung si Ginoong Chi. Siya ang pinakamagandang tao na nakita ko. Fan lang ako ni Guyanji. Isang bihirang pagkakataon ito. Gusto ko lang siyang makita ng personal. Pwede ba? Ginoong Chi. Sige, sige. Dadalhin kita. Totoo. Aha. Salamat sa iyo, Ginoong Chi. Ay, hindi na kita istorbohin sa trabaho mo. Aha. Ikalawang Ginoo. Dumating na si Jiang Mengyao. Nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Kasama siya ni Chi Xiao. Nasa VIP room siya, nagpapahinga. Nakaayos na ba ang pahingahan? Huwag mag-alala, handa na ako. HMM. Walang mapanganib na bagay. Sigurado ka? Ano ang hinahanap nila? Oh, wala, walang anuman. May masamang tao bang nakatingin sa atin? Wala, huwag kang mag-isip ng masama. Mamaya, dadalhin kita para manood ng palabas. May palabas ba si Guyanji? Bakit lagi kang naiisip na makita siya? Tito, nagiging seloso ka ba? Hindi mo ba sinabi dati na mas gwapo ako kaysa sa kanya? Anong tinitingnan? Ang tito ang pinakagwapo at pinakamaganda. Gusto ko talaga ang tito. Sige. Hintayin mo ako sandali. Hey. Binatang Ginoo. Dumating si Jiang Mengyao sa charity dinner. Pero, naghanda si Chi Xiao. Sa kasalukuyan, ang ikalawang dalaga, hindi makalapit kay Jiang Mengyao. Bantayan si Yunling. At saka, protektahan ang batang iyon. Ano man ang halaga, dapat masiguro ang kanyang kaligtasan. Siya. Hindi rin siya sigurado kung, kahit na siya ay isang walang kasalanang bata. Hindi siya dapat masangkot sa bagay na ito. Sige, alam ko na. Mengyao, may kailangan akong gawin. Hintayin mo ako dito. Darating ako para sunduin ka. Sige, umalis ka na. Protektahan ng misis. Tito, ikaw. Paano ka nakapasok? Jiang Mengyao. Ginagamit mo ang mukha mong ito. Mukha ng isang mapanukso. Para akitin si Chi Xiao, di ba? Magsalita ka ng may respeto. Ako at ang tiyuhin. Tumahimik ka. Kung wala ka, ang nakatayo sa tabi ni Chi Yuheng ay ako. Kung hindi dahil sa iyo na nakialam. Matagal na akong kasal sa pamilya Chi. Kumalma ka. May hindi pagkakaintindihan ba dito? Lahat ay dahil sa iyo. Kaya naging ganito ang sitwasyon ngayon. Siguradong magugustuhan niya ako. Mas lalo akong magiging isang sikat na superstar. Ikaw ang dahilan. Gusto kong sirain ka. Gusto kong ipagbayad mo ito. Tumigil ka. Jiang Mengyao, papatayin kita. Dalhin, dalhin, dalhin. Mengyao, ikaw, nasaktan ka. Wala akong masama. Ang dugo sa sofa ay hindi akin. Mag-relax ka. Ano bang nangyayari? Bakit ka tinutokso ni Bai Shiyu? Bigla siyang pumasok. Sabi niya kung hindi ako. Ang nakatayo sa tabi mo ay siya. Kaya gusto niyang sirain ako. Huwag mag-alala, walang masama. Nandito ako.
Ako ang bahala. Tara, bumaba tayo. Pumasok si Shiyu sa lounge. Hindi ito aksidente, di ba? Ano ba ang nangyayari dito? Sino ba talaga ang gustong manakit sa akin? Ano? 什么？ Maaaring hindi ako tunay na anak. Paano mangyayari to? Tito, baka nagkamali ka. Nag-aakala lang din ako. Kaya hindi ko sinabi sa iyo dati. Hindi siya tiyak na totoo. Akala ko alam ko ang tungkol dito. Magiging malungkot ako. Pero may pakiramdam akong nakakaluwag. Kung palagi nila akong kinaiinisan. Hindi nila ako gusto. Hindi dahil babae ako. Kundi dahil hindi ako tunay na anak. Kaya't lahat ng ito ay may papaliwanag. Lumabas na ang resulta ng ikalawang dalaga. Hindi sila mag-ama. Paano mangyayari to? Ikalawang dalaga, ang aming proseso ng pagsusuri, ay napakamaingat. Totoo ang resulta. Ikalawang dalaga, kakakahanap ko lang. Ang dugo sa silid pahingahan ay hindi kay Jiang Mengyao. Hindi siya nasaksak. Ang nasaksak ay ang artist na pinatay ang karera, si Zi Shiyu. Hanapin mo siya at ipasuri ulit. Oo. Ito ang ikalawang dalaga. Ikalawang dalaga, kumusta? Ako si Zi Shiyu. Ang Zi Shiyu na ito, ay kamukha ni Jiang Mengyao. Medyo may pagkakapareho. Halos magkapareho ang edad. Dalhin siya para magpatest. Ginoong G, kailangan namin ng kaunting dugo mo. Kailangan ng isang pagsusuri. Bakit kailangan niyo ang dugo ko? Kapag lumabas na ang resulta, malalaman mo rin. Huwag kang mag-alala, wala itong masamang epekto sa iyo. Kung susundin ko, baka ang ikalawang ginang. Titingnan ako sa ibang paraan. Basta't makuha ko ang atensyon ng ikalawang ginang. Makakabawi na ako. Ang Ginoong Li ay mabait at mahinahon. Si Ji Shiyu ay talagang mapalad, na may ganitong ama. 来诗雨真是幸运，竟然有这样的父亲。 Anong tinitingnan mo? Ang galing ng iyong pagtuon. Ginoong Ji Shiyu. Siya pala ang nawawalang yaman ng pamilya Li. Sinasabi pa sa trending na balita, na personal na kinilala ng ikalawang ginang ng pamilya Li. Totoo ba ito? Ang Ginoong Li ay nasa ibang bansa pa. Wala namang karapatan si Li Yunling. Nakilalanin ng mga ito para sa kanya. Ano? Wala. Hindi mo ba sinabi na hindi ka pa nakakain ng French cuisine? Tara, kumain tayo ng snails. Ginoo, napakabait mo. Pasensya na, ginang. Kapag kumakain ng aming chichaw at ang kanyang misis, ayaw maistorbo. Ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Naglakaslog ka bang harangin ako? Ang bilis niyang pumasok sa karakter. Anong kayabangan ni Jiang Mengyao? Ako ang prinsesa ng pamilya Li. At ikaw ay isang batang mahirap lamang. Wala ring silbi ang inggit mo sa akin. Ang mga bundok na manok ay mananatiling mga bundok na manok. Huwag mag-isip na magiging phoenix ka. Dahil hindi ka karapat-dapat. Anong sinabi mo? Ginoong Chi. Tanging ang panganay ng pamilya Li ang makakapagpatunay. Siya ang prinsesa ng pamilya Li. At ikaw ay hindi pa. Huwag kang magmalaki dito sa akin. Tara na, Mengyao. Tara na, Tito. Tia, anong nangyari, Yuya? Tia, ang kayabangan ni Jiang Mengyao ay sobra. Isa siyang mahirap. Paano siya magiging karapat-dapat kay Ginoong Chi? Huwag mong isipin na dahil ikaw ay prinsesa ng pamilya Li, ay maaari mong guluhin si Chi Yuheng. Huwag sabihin na ikaw. Maging ako ay hindi maglakasloob na saktan siya. Kung nais mong tumayo ng matatag sa pamilya Li, mas mabuti pang sumunod ka ng maayos. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin. Tita, nakikinig ako sa'yo. Tito, ay,
Bakit mo ako dinala dito? Oh, ako. Wala naman. Ay, naaalala mo ba? Ito ang atin dalawa. Ang lugar kung saan tayo unang nagkita. Oo, tiyak na naaalala ko. Nauuho ka ba? Bigyan kita ng isang basong alak. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi umiinom. Coke, okay na lang ba? Tito, buntis ako. Oh, oo, buntis nga. Sigurado akong gutom ka na. Mag-order tayo ng 2 steak. Hindi ba't kakakain lang natin? Tito, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bakit ang weird? Wala naman. Tungkol lang sa kung paano ka natulog kagabi. Ayos lang. Kakantahan kita. Ayaw makinig. Sasayaw ako para sa'yo. Ayaw tumingin. Gusto mo ba ako? Gusto ko. Kaya't pakasalan mo ako. Si Mengyao noon. Hindi ko alam noon. Ano ang paibig at responsibilidad? Hanggang sa makilala kita. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Hayaan mong maging makulay ang aking mundo. Ako ay isang napakakonserbatibong tao. Kaya hindi ko alam kung anong paraan. Upang ipahayag ang aking pagmamahal. Mahal kita. Gusto mo bang pakasalan ako? Anong bahay ang nag-propose ng ganito kababaw? Hindi rin ako ganoon. Wala na bang ibang paraan na maisip? Gusto mo ba o hindi? Bakit ka pa naguguluhan? Oh. Kaya't ito ay pagsang-ayon mo. Euro, ang ating dalaga ay mabuti ang kalagayan. Sayang, ngayon, hindi ko siya maibalik sa bahay. Ay. Ginoo, anong nangyari? May balita mula sa ospital. Ang matanda ay nasa panganib. Ano? Kumusta ang doktor? Ang matanda ay kakagamit lang ng gamot. Siya ay natutulog na. Pero ang kanyang kalagayan ay hindi maganda. Pakiusap sa Ginoo at sa ikalawang dalaga. Maghanda sa emosyonal na aspeto. Magpatuloy na. Kuya. Nandito si Yuer sa akin. Mula nang bumalik ka mula sa ibang bansa, abala ka na. Dapat hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataon. Makipagkita sa kanya. Aayusin kung magkita kayo. Kailan ka libre? Bakit kailangan pang magkita? Alam ko kung ano ang gusto mong gawin, Yunling. Pero ang paraan na ginagamit mo, ay talagang walang hiya. Patay na ang anak kong babae sa loob ng 19 na taon. Kuya, talagang ayaw mo bang makita siya? Pero siya ay, talagang gustong makita ka bilang kanyang ama. Ngunit, siya ay labis na umaasa sa akin bilang kanyang tiyahin. Ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Kung hindi, ay padadala ko siya ng direkta, para magkasama kayong muli. Sinabi ko na, patay na ang anak kong babae. Dahil sa tingin mo, hindi siya. Kaya tutulungan kitang ayusin siya. Li Yunling, kailan ka? Naging ganito ka ka-obsessed. Huwag kang masyadong magalit. Ilan lamang silang mga taong walang halaga. Siya ay isang inosenteng tao lamang. Bakit mo siya isinasangkot, kuya? Gusto ko lang sanang makipag-usap ng maayos sa iyo. Alam mo rin na malubha ang kalagayan ng matanda. Dapat tayong maghanda ng maaga. Ikaw ang panganay ng pamilya, Li. Ikaw ay isang tagapagmana. Kung ayaw mong makipag-usap ng maayos sa akin, ano pa bang magagawa ko? Kailangan lang nating kawan si Yuea. Sige, sasama ako sa'yo. Si Chen, ayusin mo na. Iuwi mo ang lahat ng mga katulong. Sige, Tay, anong nangyari? Li Yunhan, gabi na ito, darating siya sa bahay natin. Ang panganay na anak ay darating. Kaya't dapat ba tayong umiwas? Hindi na kailangan, darating siya ngayon. Para lang kay Iheng. At sa kasal ni Mengyao. Ano ang kinalaman ng kasal ni Iheng sa panganay? Ito ba ay tungkol kay Mengyao? Mali, nagkaroon na ng DNA test si Mengyao. Hindi siya anak ng Li. Si Mengyao ay anak ko. Ginoo, dumating ako ngayon. Sa tingin ko, dapat mong mahulaan ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko na ng diretso. Ang sinasabing anak ng Li na ibinalik. Sa katunayan, ito ay, isang plano ko ito para protektahan si Mengyao. Si Mengyao ay aking tunay na anak. Tungkol sa pag-aalok ni Yuheng kay Mengyao. Alam ko na, kung gusto mong kunin ang aking anak na babae, sa inyong pamilya ng Chi,
Hindi ba? Kailangan ng aking pahintulot. Oh, panganay na anak, kung may nais kang sabihin, sabihin mo na. Sige, dahil sinabi mo yan. Sasabihin ko na ang aking mga kondisyon. Kung gusto mong ipakasal ang aking anak na babae, sa inyong pamilya ng Chi, gusto ko ang 10% na bahagi ng Chi Group. 10% na bahagi. Para sa aking anak na babae, ano sa tingin mo? Pwede. Lolo. Kung handang magpakasal si Meng Yao sa akin, handang ibigay ang 15% na bahagi ng pamilya ng Chi kay Meng Yao, upang masiguro ang kanyang buhay na walang alalahanin. Kahit na ikaw ang tagapagmana ng pamilya ng Chi, kung ibibigay mo ang 15% na bahagi kay Meng Yao, kung sakaling maghiwalay kayo, maaari kang mawalan ng kontrol sa Chi Group. Kung ibibigay mo ang 15% na bahagi, kung ibibigay mo ang 15 na bahagi kay Meng Yao, pagkatapos ay mahuhuli ka na niya. Matagal na akong nahuhuli sa kanya. Ang sarili kong anak na babae ay hindi ko maayos na naaalagaan. Bigla ay naging tao na ng ibang pamilya. Ito ay regalo para sa inyong kasal. Pakisuyo, ipasa ito kay Meng Yao. Sige. Ito ay pag-aari ng kanyang ina. Talagang para sa kanya. Kung mayroon ka pang kailangan, sabihin mo lang. Basta't kaya ko. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Maaari ko bang makita siya? Ginoo. Ngayon ay hindi magandang oras para magkita. Di ba? Hindi ko talaga gustong makita siya. Gusto ko lang siyang makita. Kahit marinig lang ang kanyang boses ay okay na. Kung alam ni Meng Yao, siguradong gusto niya. Tiyo, mayroon ka bang mahalagang ginagawa? Bakit hindi mo ako ginaisang bago umalis? Tiyo, bakit katahimik? Hindi ba ito maginhawa? Kumusta ang tulog ni Meng Yao? May gulo ba sa iyo ang bata? Nag-aaway sila. Kakagising ko lang. Hindi ko alam kung sino. Sinipa pa ako. Sino ang sumipa sa'yo? Isulat mo yan. Kapag lumabas na sila, saka ko sila papaluan. Ayoko talagang paluin sila. Wala akong problema. Wala akong sakit. Hindi mo rin sila pwedeng paluin. Pagod ka ba? Kung pagod ka, matulog ka na. Huwag mo akong alalahanin. Alam ba ni Meng Yao? Hindi siya anak ng Jiang. Alam na niya ngayon. May sinabi ba siya? Hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Tinanong ko na siya. Tungkol sa kanyang saloobin sa tunay na mga magulang. Natatakot siya. Natatakot siya na hindi siya gusto ng kanyang tunay na mga magulang. Ayaw nila sa kanya. Ginoo. Aheng. Tawagin mo ang doktor. Sige. Hindi na kailangan. Bulsa. Aling bulsa? Wala bang problema? Luma na itong sakit. Ginoo. Napapagod ka ba masyado kamakailan? Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Wala. Matanda. Kaya ko pa ito. Si Ginoong Yao Yao ay napakamaawain. Alam niyang masakit ito para sa kanya. Wala akong anuman. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, makikilala ko si Yao Yao. Sa panahong ito, pakiusap, tulungan mo ako. Alagaan mo siya. Sasamahan ko siya. Si Jiang Meng Yao, sa ganitong kalagayan mo, karapat-dapat ka bang makipagtalo sa akin? Gusto mong agawin si Chi Yuheng sa akin. Hindi kita palalampasin. Pasok. Tia, maaari ba kitang hilingin ng isang bagay? Anong bagay? Gusto kong turuan ng leksyon ng isang taong hindi marunong rumispeto sa akin. Sino siya? Si Jiang Meng Yao. Ang saloobin ng nakatatandang kapatid kay Zi Shiyu ay malamig. Sa halip, malapit siya sa Chi family. Tamang-tama, gamitin ang pagkakataong ito. Subukan natin ang kanyang saloobin kay Bai Shiyu at kay Jiang Meng Yao. Sige, susundin kita. Salamat, Tia.
Huwag kang magpanggap na natutulog. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? May nagbayad sa amin para alisin ka. Kami ay nagtatrabaho lang para sa pera. Huwag mo rin kaming sisihin. Kuya, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Gawin na natin. Tito, pasensya na. Okay lang ba na nahuli ako? Wala akong problema. Okay lang ang baby. Tara na. Kamusta si Meng Yao? SHH, natutulog na. Ano ang sinabi ng doktor? Sabi ng doktor, wala namang seryosong problema. Nagkaroon lang ng kaunting takot. Maaaring kailanganin ng pahinga. Mabuti kung wala namang problema. Lahat ito ay dahil sa aking pagkukulang. Na napansin ni Yunling ang kakaiba. Nagkaroon ng pagdududa kay Bai Shiyu. Sabi ng taong inatasan ko sa kanya. Lahat ito ay ginawa niya gamit si Bai Shiyu. Ang layunin ay subukin ako. Tingnan kung ako ay nagpoprotekta kay Bai Shiyu. O nagpoprotekta kay Meng Yao. Ano ang susunod na gagawin ng malaking anak? Anong balak niyang gawin? Dahil hindi may tatago ang pagkakakilanlan ni Meng Yao. Kaya't gawing maliwanag ang dilim. Diretsong ipahayag ang pagkakakilanlan ni Meng Yao. Tito, nakabalik ka na. Tito, ikaw ay, nakaharap ka ba sa anumang mahirap na sitwasyon? Bakit parang may mabigat kang iniisip? Meng Yao, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ikaw talaga ay, ang tunay na anak ng Li na nawala. Tito, ano ang sinasabi mo? Ang anak ng Li ay hindi si Bai Shiyu. Lahat ng iyon ay mga pansamantalang hakbang. Malubha ang labanan sa loob ng Li. Ginagawa nila ito para protektahan ka. Kaya't ginagamit nila si Bai Shiyu upang malito ang iba. Pero, ngayon si Bai Shiyu ay tila umatake sa iyo. Kaya't ayaw na nilang itago ito. At saka, ang kalagayan ng katawan ng matandang Li ay lalong lumalala. Tinatayang ilang araw na lang. Kaya't nais nilang kilalanin ka muli. Meng Yao. Meng Yao. Ah, ikaw. Nais mo bang makita ang iyong ama at lolo? Meng Yao. Pasensya na. Medyo kinakabahan ako. Walang anuman, nandito ako. Ang panganay. Anak, ang aking anak na babae. Meng Yao, maaari ba kitang tawaging ganito? Tay. Meng Yao, sa ilang araw. Makakauwi na ako kasama ka. Masama na, panganay. Anong nangyari? Ang matanda ay nasa panganib. Pumasok na ang doktor para magligtas. Ano? Sige, naiintindihan ko na. Meng Yao, gusto mo bang makita si Lolo? Baka wala ng pagkakataon sa hinaharap. Ang panganay na si Yao Yao ay buntis pa. Baka hindi maganda kung pupunta siya. Sasama ako sa'yo. Gusto ko ring makita si Lolo. Sasama ako sa'yo na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Sige. Kamusta na ang Ginoo? Gising na ang Ginoo. Pero sabi ng doktor, mayroon lamang tayong kaunting oras. Kanina ay nagmamadali siyang hanapin ka. Ama, ano man ang nais mong sabihin, sabihin mo lang sa akin. 20 taon na, kalimutan mo na.
Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kapag ikaw ang nag-alaga sa Lee, saka ako mapapakalma. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Ama, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang Lee. Hindi magiging magulo ang Lee. Kalimutan mo na lang. Pupunta na ako para makita si Yuea. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ama, hindi patay si Yuea. Nandyan si Yuea. Ama, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan siya. Lolo, tingnan mo ako. Ako si Yuea. Yuea, talagang ikaw ay bumalik. Lolo, huwag kang umalis. Kakakit ako lang sa'yo, Lolo. Tiyo, sinasabi mo bang totoo ang lahat ng ito? Totoo si Yao Yao. Lolo, talagang patay na siya. Yao Yao, lahat ay may buhay, pagtanda, sakit, at kamatayan. Ito ay hindi maiiwasan. umuubo. Ama, huli na ako. Ama. Kuya, ikaw ang huling tao na nakita ng ama. Maaari mo bang sabihin? May sinabi ba sa'yo ang ama? Okay lang ang live recording. Nang umalis ang ama, ipinasa niya sa akin ang pamilyang ito. Kuya, paano ibibigay ng ama ang Lee sa'yo? Gusto kong makita ang live na video. Kung hindi ako maniniwala. Kung maniwala ka o hindi. Dahil ako ang humahawak, ang pasalin ng pamilyang Lee. Kailangan kong maging responsable para sa lahat ng tao sa Lee. Kuya, ang sinasabi mo ngayon, medyo maaga pa yata para sa mga salitang ito. Sa tingin ko, mas mahalaga ang anak kaysa sa kayamanan. Dapat mas inaalagaan mo ang anak, di ba? Ayaw ni Shiyo na makipagtalo ka sa akin. Dapat ayaw mo, na ang sarili mong anak na babae ay mabaygo, di ba? Palagi mong inaakit si Bai Shiyo dati. Ito ang talagang nasa isip mo, di ba? Gusto mong gamitin siya para takutin ako. Palagi kang may ambisyon. Hindi ito masamang bagay. Pero masyado kang agresibo sa iyong mga gawain. Sobrang nagiging ekstremista ka. Sabi ng ama dati, para ka lang talagang maging isang mataas na posisyon. Hindi ka angkop na maging tagapagmana ng Lee pamilya. Dahil sisirain mo ang Lee pamilya. Wala kang limitasyon sa iyong mga gawain. Kuya, patay na ang ama. Huwag mo na siyang gamitin laban sa akin. Kailangan ko lang ang sagot mo. Nasabi ko na, si Bai Shiyo ay hindi aking anak na babae. Hindi ko ibibigay ang Lee pamilya sa iyo. Hindi rin kita susuportahan. Kuya, ano ang sinabi mo kanina? Kailangan mo talagang makipagtalo sa akin. Kahit ang sariling anak na babae mo. Hindi mo alintana ang kanyang kaligtasan. Wala kang pakialam sa kanya. Pero hinanap mo siya ng 20 taon. Nasabi ko na, si Bai Shiyo ay hindi aking anak na babae. Hindi maaaring magkamali ang pagsusuri ng DNA. Ako mismo ang tumingin sa pagsusuri. Hindi ba? Si Jiang Mengyao. Ay, gusto mo ang pamilya Lee. Hindi ako tumututol. Kahit lalaki o babae. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay hindi masama. Pero, hindi mo dapat gamitin si Yuea para takutin ako. Siya ang aking anak na babae. At siya rin ang iyong pamangkin. Paano mo kayang saktan siya? Kaya mula sa simula, nagplano ka na. Mali. Hindi lang ikaw. Kundi pati ang pamilya Chi. Si Chi Yuheng ay mag-aasawa kay Jiang Mengyao. May kinalaman ba ito sa iyo? Akala mo ba ganyan? Makakapagpahinga ka na ng walang alalahanin, di ba? Hindi ko inasahan. Nagawa mo pa rin ang hakbang na ito. Ang kuya ay napakakalmado. May plano ka pa ba? Meron. Ako. Ang kuya ay napakakalmado. May plano ka pa ba? Meron. Ako. Dahil hindi ko makuha, kaya't sisirain ko siya. Ano ang balak mong gawin? Hulihin siya. Tito, okay ka lang ba? Yuheng.
Okay ka lang ba? Sobrang sakit ng tiyan ko. Bilisan mo. Bilisan mong dalhin sa ospital. Tagapangalaga. Baby, huwag kang matakot. Auntie is with you. Meng Yao. Meng Yao. Meng Yao. Mr. Chi, you're awake. Meng Yao. Where's my wife? She's in the delivery room. Let's take a deep breath. Gather your strength. Steady, keep going. Good. Let's do it again. Hey, Mr. Chi. Come on. Put in some effort. Yes, yes, yes. Good. Hold your breath. Meng Yao. Meng Yao. Yes, come on. Keep it up. Keep it up. Meng Yao. Meng Yao. Baby, keep it up. Keep it up. Hang in there. Meng Yao. Keep it up. Keep it up. Congratulations, you had a pair of twins. That's great. I'm going to be a grandmother. Baby, you worked hard. Where's the uncle? Aheng is fine, don't worry. Young lady, the young master sent me to take you home. Can I talk to the uncle for a moment? Of course. It's just that the young master misses you a lot. All this time, he feels very guilty towards you. He hopes you can return to the Lee family. Stay for a while first. I will take the baby back. Meng Yao, ayaw mo na sa akin. Paano mangyayari yan, tito? Huwag kang magkamali ng akala. Nahirapan akong makilala ang ama ko. Gusto kong bumalik at makasama siya. Kaya't ikaw, bumalik ka ng maaga. Alam ko na ikaw ang pinakamabuti, tito. Sige, aalis na ako. Tara na. Narito ang panganay. Naghanda para sa iyo at sa dalawang batang Ginoo. Inihanda ko mismo. Sabi niya na nakatira ka rito. Umaasa akong magiging komportable ka rito. Maginhawa. Panganay. Yue. Nakakaangkop ka pa ba? Kung sa tingin mo ay hindi ka komportable, agad tayong magbabago. Yue. Apelyido mo ay Lee. Ang pangalang ito ay ibinigay ng iyong ina. Siyempre, maganda rin ang pangalang Meng Yao. Pero, sa ngayon, maaaring hindi ko agad mabago. Bahala ka na. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa mama? Sige. Halika, Yue. Tikman mo ito. Itay. Talagang hindi ko na kayang kumain. Kung hindi mo kayang kumain, huwag na. Yue, kung may hindi ka gusto, kailangan mong sabihin kay Itay. Oh, komportable ang tirahan, Dad. Pero, matagal na akong nandito. Kailan ako makakabalik sa pamilya Chi? Mismo na si Chi Yuheng. Medyo oo. Konti lang. Kailan ka babalik sa pamilya Chi? Depende iyon sa kung gaano kalaki ang sinseridad ng pamilya Chi. Pamilya Chi, dumating para mag-alok ng kasal. Alok ng kasal. Ang tao ay masaya sa mga magagandang balita. Ginoo, ang iyong espiritu ay napakaganda ngayon. Unang anak na lalaki. Dumating kami ngayon upang pag-usapan ng kasal ng mga bata. Ito ang aming pamilya Chi, na handog na kasal para kay Meng Yao. Yuheng, ibigay mo ang lahat ng iyong. Sa kanya, si Yue. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Hindi ako nagsisisi. Ginoo, mukhang, hindi na pwedeng hindi pumayag. Napakabuti. Yaw.
Tiyak na bibigyan kita ng perpektong kasal. Meng Yao, bilisan mo, bumangon ka na. Bumangon ka at mag-makeup. Ay nako, sobrang antok. Anong makeup ang gagawin? Napaka. Tang-tang. Anong oras na? 4:30 na. Bilisan mo, konti na lang ang oras para bumangon.